Hello mga Mars! For today's videos ay magluluto nga pala ako ng fish fillet mga mare. Napadaan kasi kami ng aking anak kanina sa Alphamart at may namataan nga ako na crematory doon mga mare. Kaya yan bumili na ako ni rin gagawin kong fish fillet. Matagal na rin kasi ako nagkikraving mga mare sa paggawa ng fish fillet. Kaya yan na nga mga mare, natupad na yung pagkikraving ko, gagawa na nga ako. Ang nakakatuwa pa yan mga Mars, yung tindera mismo sa Alphamart, tinatanong sa akin na kung paano raw ba mabubuo itong fish fillet. Gumawa raw kasi siya ng fish fillet, hindi raw talaga ng buo. Ano ba yan? Dahil daw mga Mars, kapag piniprito na niya ay umihiwalay daw yung nilagay niyang ingredients. Ang sabi ko na lang mga mare, para hindi ako mapayat, hindi niya mabuko na ako ay hindi rin marunong gumawa ng fish fillet, sinabi ko na lang mga mare na ito ay ibabad lang naman sa isang cup. Para ito hindi umiwalay, pero ang totoo mga Mars, hindi ko rin alam kung paano ito mabubuo dahil nga first time ko palang gagawa ngayon ng fish fillet. Hay na nga mga Mare, tinagyan ko na yan ng calamansi. Para ito ay mababad na at tumasa na rito sa aking fish fillet na gagawin. Talagyan ko rin yan mga Mare ng asin para ito ay lumasa sa aking fish fillet. Mataban lang daw kasi itong crematory na ito mga Mare, kaya lagyan natin ng konting asin. Wala nga rin pala akong stock ngayon dito sa bahay mga mare na magic sarap. Kaya asin na nga lang ang may lalagay ko. Maganda nga sana kung meron ako ritong magic sarap mga mare. Para ito ang aking mainagay rito. Dahil medyo tumad akong umaho na lumabas ng tindahan. Kaya magtsatsaga na lang muna ako sa asin mga mare. At meron pa isang kulang dito sa aking bahay mga mare. Wala rin akong pamintang durog. Kaya hayan mga mare, dudurugin ko na lang itong pamintang buo rito sa bahay para ito na lang ang mailagay ko rito. Mas maganda nga talaga mga mare kung pamintang durog ang aking nagamit mga mare. Mas pino talaga. Hindi tulad dito mga mare, parang langaw na nakalutang rin sa aking gagawing fish fillet. Hayaan nyo na nga lang mga mare. Importante mga mare, nakapaglagay rin ako ng sangkap na paminta. Yun naman na importante mga mare, nasunod ko naman sila lahat. Ayan. Kumuha na nga ako ng isa mga mare at dinib ko na nga rito sa false start mga mare. At ayan, minex ko ng paghahalo yung mga mare para talagang kumapit ito call start dito sa aking fish fillet na gagawin. At pagkaraan niya mga mare, ididip ko naman yan dito sa iklog mga mare. Medyo patatagal-tagalin ko lang siya dyan mga mare para pag ginahaw ko yung mga mare ay kapit na kapit sa breadcrumbs, ganon. Inisa-isa ko yan mga mare, paulit-ulit lang na ganyan ang ginawa ko mga mare hanggang sa makakarami na ako dyan. Hinahango ko na yung isa na yan mga mare, try ko na yan mga mare dito sa breadcrumbs. Ayan, kita nyo, papaguluhin ko na nga yan sa breadcrumbs mga mare. Na-notice ko rin mga mare na apang ito pala ay pinabugulong mo sa breadcrumbs at habang tumatagal mga mare, ay tumitigas itong fish fillet kasama ng mga sangkap na yan mga mare. Kaya parang hindi naman siya magbabakbak. Ang ginamit yata kasi nung nakausap kong tindera sa Alphamart kaya nagbakbak yung kanyang paggawa ng fish fillet ay hari na hindi call start. Mas madikit kasi mga mare kung call start ang gagamitin nyo at hindi harina. Try nyo itong call start sa paggawa ng fish fillet, siguradong kapit na kapit. Akala ko nga mga mare, sa 1/4 ay konti lang ang magagawa kong fish fillet. Pero hindi pala mga mare, marami rin pala magagawa sa 1/4 of fish fillet. Sa ng 140 pesos mga mare ay sold ka na. Ito nga pala mga mare ay ilalagay ko lang sa loob ng aming freezer. At isasanin ko siya sa canastel. Para pagkailangan ko, gusto namin kumain ng fish fillet ay agad-agad kaming makakapuha, ganun mga mare. Hindi naman lahat ay luluto ko yan ng isahang lutuan lang mga mare. Pag nag-craving lang kami sa fish fillet, ayun, saka kami kakain, ganon. So, ayun nga mga mare, i-dip ko pa ng isa-isa yan mga mare ang akin natitirang fish fillet. At mamaya mga mare, mag-skip ako ng video para ipakita na sa inyo ang naluto namin fish fillet. Hindi ko na rin kasi tumare mga mabibidyohan dahil nga full storage na rin tong aking cellphone. Pagpasensyahan nyo na mga mare. Simple lang ang aking telepono. Ayan mga Mars, at diba ang dami ko nang nagawang fish fillet. Not bad na yan sa price na 140. Ayan nga mga Mars, at ready na ang aking fish fillet with sauce pa yan mga mare na ketchup and mayonnaise. Ayan. Depende sa inyo mga mare kung anong sasang gusto ninyong gawin. O paano mga Mars, hanggang dito na lang at kakain na kami ng masarap na hapunan.